Bakit kasama mo si Logan? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa tanong ni Sir. Ano ba ang dapat sabihin? Na inaya niya ako nakadate ngayong gabi? Pero baka iba naman kasing isipin niya eh. Ano po sir? Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko talaga lamang isasagot ko sa kanya. Are you his date? Bumaling ulit ang tingin ko sa kanya. Ewan ko ba pero parang ibang emosyong pinapakita ng mga mata niya. Para bang hindi yun ang tinging pagiging boss niya. Ayoko po sana sir. Pinilit lang po ako ng mga kaibigan ko. Mariin lang ako napapikit dahil bakit papakiramdam ko? Kailangan ko ipaliwanag sa kanya. Either yes or no lang ang sagot pero ang layo ng sagot ko sa tanong niya. Yes or no? Kalmado yung tanong. Yes. Sambit ko saka umiwas ulit ng tingin sa kanya. Dinig ko ang pagbuntong hininga na ni may nagpapasensya. Let's go home. Gulat man ako, hindi na ako pinaghalata. Pero sir, no more buts. Ako na magpapaliwanag kay Logan. He can understand. Let's go. Nagpatian na lang ako kay sir at sabay na kaming lumabas ng event at umuwi. Tahimik lang siya hanggang sa makarating kami ng bahay. Thank you po sir. Ingat po kayo. Inalis ko ang seatbelt ko at lalabas sa sana ng pigilan niya ako sa paglabas ko. Bakit po sir? Naiilang kong tanong. Nothing. Ingat ka rin. Nagtataka man tumango na lamang ako. Pinagmasdan ko ang sasakyan ni sir, napapalayo na. Napailing na lang ko dahil parang hindi si Sir Kiefer ang kausap at kasama ko kanina. Ano nangyari dun? Naghulog ba ngayong gabi ang langit ng kabaitan at nakasalo ngayon si Sir? Natawa na lang ako sa sarili kong biro. Kiefer's POV. Inuwi ko na si Samantha dahil pagod na siya at may trabaho pa yun. Kausap ko si Logan dahil tumawag ng sendan ko ng text na umuwi na kami ni Samantha. The hell, Kiefer? Sabado bukas at walang pasok. Hindi ko naman siya pagagabayin sa party. Hindi kita pinakalamanan sa partner mo nun pero bakit ba inuwi mo sa Samantha? Hindi porket sekretary mo itatali mo. Ano mo siya? Asawa? Girlfriend? Nag-aalboruto niyang sabi. Napabuntong hininga naman ako dahil doon. I'm sorry. Yun na lang ang nasabi ko sa kanya because he is right. Bakit nga ba yun pa ang dinahilan ko sa kanya? Sabado nga pala bukas. Or, are you jealous? Pangaasar niya. Selos ka ba, cuz? Diyos ko naman. Kung sinabi mo sana agad, hindi ko na siya inaya. Napangiwi na lang ako sa sinabi niya. I am not. Of course, you are. Malakas niya pang tawa sa kabilang linya. Pinatay ko lang ang tawag dahil pangaasar na lang naman niya ang naririnig ko. Selos? Wala sa vocabulary ko ang salitang selos. At kung may love man ako, hindi ako makikipagagawan sa iba, lalo na sa pinsan ko. Napahawak na lang ako ang kulot ang noo. Bakit ko pa nga ba inuwi sa Samantha? Hindi naman ako ang kapartner niya. Samantha's POV. Plano ko nang pumunta ng park dahil wala naman akong pasok. Samantha! Samantha! Nilingon ko si Ate Sarah. Ate, bakit? Lumapit pa ako para mas magkaintindihan kami. Mamamasyal ka ba? Tanong niya. Oo ate, bakit? Pwede makisuyo. Sama mo naman si Dexter o. Pasensya na sa abala, may gagawin lang kasi ako importante eh. Ngilitian ko siya at tumango saka pumasok sa loob ng bahay. Binuhat ko si Dexter sa duyan niya. Ang cute-cute talaga ng batang to. Ito yung mga gamit niya. Pasensya ka na talaga Samantha ha? Ano ka ba ate? Okay lang. Si Ate Sarah ang close kong kapitbahay ko. Salamat talaga. Tumango na lang ulit ako saka lumabasan ng bahay nila habang tulak-tulak ang stroller ni Dexter. Nakarating kami ng park at maraming tao doon. Naghanap ako ng mapupwestuhan naming maganda. Hindi nga lang maiwasan ang paghinto namin dahil sa kakatanong ng mga tao at kakatingin kay Dexter. Ang cute-cute naman ng baby. Tuwang-tuwang ani yan ng isang ginang. Ang gwapo. Siguro mana sa ama. Nanggigigil niyang pinisil ang pisngin ni Dexter na naging dahilan ng pag-iyak nito. Ay, pasensya na. Napasakit yata ang pisil ko. Hindi nga po halata pero syempre, sa isip ko na lang yun. Ang gwapo ng anak mo, iha. Nasamid naman ako ng sarili kong laway dahil sa sinabi ng isang Ginoo. Ang napagkamalang may anak, ako? Diyos ko naman tong bata kong to, magkakanak na kaagad. Naku, hindi ko po siya anak. Anak po siya ng kapitbahay namin. Ay, akala ko anak mo. Sambit ng ginang na unang nagsalita kanina. Akala ko rin isa ka sa teenage pregnancy. Nahihiya nilang sabi. Nilitian ko na lang sila saka isa-isang umalis sa harap namin. Nagharap naman ako na maupuan naming dalawa hanggang sa makahanap ako ng bakante sa ilalim ng puno ng nara. Ibinaba ko muna ang bag ko at bag ni Dexter. Titimplahan ko na muna siya ng gatas at baka nagugutom na eh. Ito na, baby ko. Mamam na ikaw?
Iniabot ko sa kanya ang mamador niya, saka ko inayos na muna ang mga maliliit niyang lagay ng gatas at ang stainless na lagayan niya ng tubig. Pinaypayan ko na muna siya dahil ang mga baby nga naman, talagang banasin. Baby mo? Napatingala ako sa boses na nagtanong at taking gulat ko na makita ka sa harapan si Sir Kiefer. Sir! Napatayo ako sa pagkakaupo. Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Dexter. Anong ginagawa niyo dito, sir? Tanong ko dahil wala naman ako makitang kasama niya. Naglalakad-lakad lang. Ikaw? Pinamulsa niya ang dalawa niyang kamay sa bulsa ng pants niya. Nag-aalaga po, sir. Itinuon niya ang paningin kay Dexter na nagdedede na ngayon. Your son? Napairap naman ako dahil pati siya na matagal-tagal na akong kilala ay nagdududa rin sa akin. Hindi po, sir. Kay Ate Sarah. Kito ka naman ang pagtaas ng kilay niya at ibiniling sa akin ang tingin niya. Akala ko ba wala ka ng kamag-anak? Kapitbahay ko po. Nagkibit balikat naman siya ng salita. Umupo na rin ako nang umupo sa Sir Kiefer sa tabi ko. Nailang tuloy ako. Inayos ko ang dede ni Dexter na malaglag ito. Para tuloy akong robot sa galaw ko dahil pakiramdam ko, sa bawat galaw ko pinapanood lang ako ni Sir Kiefer. Ang cute naman nilang pamilya. Napalingon ako sa nagsalita nun at sa amin siya nakatingin. Binalingan ko naman ang tingin si Sir Kiefer at nakatingin din siya sa akin. Sabay kaming umiwas dahil doon. Pagkamalan ba naman kaming isang pamilya? Ano po sir, pasensya na po doon. Baka po may gagawin pa kayo? I said it in a nice way dahil baka isipin niya naman, pinapalis ko na siya. Wala naman akong gagawin. Let's go. Aya niya. Nangurot naman ang ako dahil sa saan naman kami pupunta. Dito lang po kami sir. Wala po akong pasok sa inyo. I know. Tara kumain. Treat ko. Napatas ang kilay ko pero saglit lang. Nahihiyaman na inayos ko ng mga gamit ni Dexter. Isinukbit ko na ang mga bag namin. Ako na po dyan, sir. Sambit ko dahil siya nagtutulak sa stroller ni Dexter ngayon. Ako na, okay lang. Hindi na ako mimik at naglakad na kami. Gabi, ang gwapo ni Boy, no? Dinig kong bulungan ng mga nasa college students. Kaso pamilyado na. Nakasimangot na saad pa ng isang babae. Pahig ako maging kabit. Ganyan ba naman kagwapo eh? Hindi ko na lang pinansin ang bulungan nila. Nakailang hiya na ba ako ngayon sa harap ni sir? Nakakahiya na talaga dahil nagpapagkamalan pa siyang may pamilya eh. Don't mind them. Napalingon ako kay Sir Kiefer pero agad ding umiwas dahil para ako natutunaw sa bawat pagtingin niya sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa kotse ni Sir Kiefer. Sir, nakakahiya po talaga. Okay lang naman po eh. Kakain lang naman po ako saka hindi ko naman iisipin ang pagkain ni Dexter at nadede pa lang naman po. Sabi ko na nakarating kami sa kotse niya. Get the kid. Utos niya. Mabilis ko namang kanaga si Dexter at pinanood si Sir na tinig ko pang stroller sa kanilagay sa likod ng kotse. Wala naman na ako nagawa. Let's go. Kaya sumakay na lang ako sa passenger seat habang karga-karga si Dexter. Nag-drive na si Sir at pinark ang kotse niya na makarating kami sa isang building. Good day, ma'am. Sir? Bati na isang babae sa amin na makapasok kami. Inilibot ko ang paningin ko at sa tingin ko, nasa isang mamahaling restaurant kami. Sumunod na lang ako kay Sir habang naglalakad. Saka nilabas ang upuan na nasa ilalim ng lamesa at tumenyas na maupo na ako kaya sinunod ko na lang siya. Here is the menu, ma'am. Sir? Ibinulong ko na lang kay Sir na siya na mag-order para sa akin dahil wala naman akong alam dito. Enjoy your meal, ma'am, sir? Nakangiting sabi ng waitress. Nilingon ko siya nang hindi matanggal ang mga mata niya sa amin. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, umiwas na siya ng tingin at naglakad na palayo. Hindi ba't si Mr. Bentacourt yan? Dinig kong bulong sa gilid ko. Hindi ko na sila pinansin na mag-umpisang umiyak si Dexter. Shh! Tahan na, baby. Inaalo ko si Dexter dahil nag-aagaw atensyon sa amin. Sir, pasensya na po sa abala. Kung pwede po kayo magtimpla ng gatas. Pasensya na po, sir. Nahihiya akong sabi. Hindi naman siya nagsalita at ginawa ang sinabi ko. Ilang kutsara ba nito? Tanong niya sa hawak niyang gatas. 3 po, sir. Ginawa niya na at nilagay ng tubig na mainit na konti sa mamador ni Dexter. Saka dinagdagan ng warm water at inalog. May secret family si Mr. Bentacourt? Hindi ako pwede magkamali. Si Mr. Bentacourt yan, ang may-ari ng Greenland. Hindi ko alam kung narinig ba ni Sir ang mga bulungan sa gilid namin o pinagsasawa ng bahala na lang niya. Here, abot niya. Kinuha ko naman sa kanya at ibinaba na si Dexter sa stroller niya saka pinadede. Pasensya na sa abala, sir. Nakayuko ko nang sabi. It's okay. Ako naman na nag-aya, so let's eat.
Nakangiti niyang sabi kaya ngumiti na rin ako. Kumain kaming dalawa habang tahimik na nagdedede si Dexter. Thank you for the food, sir. Sabi ko na ihatid kami ni Dexter sa bahay. No worries. Aniya saka ikinaway ang kamay at umalis. Hoy Samantha, ano yun ha? Nangaasar pang tanong ni Ate Sarah. Wala lang ate. Anong wala? Nakita ko yung lalaki. Gwapo siya, saka mukhang mayaman. Saan ko na nga ba nakita yun? Sa magazine? Ah, ewan. Nag-date kayo, no? Pumasok ako sa bahay habang daladala pa rin si Dexter at nakasunod lang naman si ate sa amin. Wala nga lang yun, ate. Ano ka ba? Nakita lang kami sa park. Sambit ko saka umupo sa upuan ko. Eh sino nga siya? Pangungulit pa ni ate. Boss ko. Kita ko naman ang pagbuka ng bibig niya dahil sa gulat. Boss mo? Hinatid ka? Nanliligaw sa'yo? Ate naman. Medyo taas kong boses pero syempre, hindi naman sa way na parang ma-offend siya. Joke lang. Nga pala, thank you sa pag-alaga sa anak ko ha. Hayaan mo, babawi ako sa'yo next time. Pag-iba niya sa pinag-uusapan namin. Okay lang ate, di naman ako naghihintay ng kapalit eh. Kinuha niya na ang bag ni Dexter at tumayo. Thank you ulit. Nginitian ko siya at tumango. Lumabas na rin sila ng bahay. Papasok na ako sa office ng kabilaan ng bulungan. Na makita ko sina Aldrin at Danica, nilapitan ko na sila. Bakla, anong meron? Tanong ko na makita ko sila na may hawak-hawak na mga kape. Laging late sa balita, te? Nakataas niyang kilin, sabi. Igaya mo naman sa'yo yan, bakla. Ay hindi naman yan sismosa. Bambabara ni Leticia sa kanya. Ano nga meron? Kuryoso kong tanong sa kanila. Nakikita mo to. Ang sabi dito may secret family daw si Sir Kiefer. Nakita sila sa isang sikat na restaurant na may kasama siyang babae at batang nakahiga sa stroller. Kita pa rin dito ang pagtitimpla ng gatas sa Sir Kiefer. Sayang nga lang at malabo ang kuha ni girl at ng bata. Malabong-malabo talaga yan, bakla, at confidential. Tinignan ko isang article na nakapost sa isang website. Kilala ko ang damit ko at ito ang damit na suot ko noong Sabado. Sa parting ulo ko lang naman ang nakablurred. Napasa po na lang ako sa noo ko dahil chismis na naman. Nung una dala kong partner ni Sir, ngayon naman may secret family siya. May problema ba, Samantha? Umayos naman ako dahil sa tanong sa akin ni Aldrin. Wala naman. Chismis lang naman. Wala namang mga napapatunayan niya mga yan eh. Tiningnan ko naman ang mga ito na nakataas sa mga kanang kilay. O bakit? Bakit? Updated ka ba sa buhay ni Sir para masabi yan? Naghihinara namang tanong ni Aldrin. Hindi naman sa ganun. Sa 3 buwan namin ni Sir na magkasama sa trabaho, wala naman ako nabalitaan na may pamilya siya. Tsaka ano naman sana ang dahilan niya para itagong pamilya niya kung meron man, hindi ba? Nag-cross ang kamay ni Aldrin at humigop naman si Leticia sa kape niya. Hindi kaya nakabuntis si Sir sa mga naka one night stand niya? Aray ko naman. Reklamo ni Danica nang sapukin siya ng sabay ni Leticia at bakla dahil sa sinabi niya. Gaga, busy nga si Sir sa kampanya tapos mag one night stand pa? Angil naman ni bakla. Yun naman pala eh. Sa inyo na lang gaging busy si Sir. Company niya. Kaya paano siya magkakaroon ng pamilya? Napaisip naman silang tatlo at sumang-ayon din. Sabagay, tama ka. Tara na nga. Sige na Samantha, pumasok na sa office ninyo ni Sir. Nangaasal niya na namang sabi. Napairap na lang ako saka naglakad papalayo sa kanila. Pagpasok ko ng office may babaeng kausap si Sir. Can you please excuse us first? Hindi ka marunong kumatok. Masungit na saad ng isang ginang. Nakayuko naman ako habang paatras dahil sa kahihiyang natamo ko. No, she doesn't need to go outside. Samantha, stay here. Napabaling naman ako kay Sir Kiefer. Sino bang susundin ko sa kanilang dalawa? Sino ba tong ginang na to? Let's talk first, Kiefer. Go outside. No, Mom. Tell what you want and Samantha is staying here. Nakayuko na lang ako dito sa gilid at hindi alam ko sinong pakikinggan sa kanila. Mami pala siya ni Kiefer. I said... Hindi na natapos pa ang sasabihin ng mommy ni Sir nang putulin ni Sir Kiefer ang sasabihin to. No, Mom. She's my secretary and if you don't want her to stay here then you may go home. Maotoridad na sabi ni Sir. Yan na naman siya sa pagiging tigre niya sa pagsalita. Fine. Sukong sabi ng mommy niya. Maupo ka na, Samantha. Automatiko ko namang sinunod si Sir at umupo na ako sa table ko. Nasunod naman ang tingin sa akin ng mommy niya. What do you mean, Kiefer? You shared your office to your secretary? Para na ako naniga sa aking kinaupuan dahil sa sungit ang pagkakasabi ng mommy ni Sir Kiefer. It's none of your business, Mom. Sasabihin mo ba ang gusto mo or ipapababa na kita sa mga security ko? Patapangan lang silang dalawa sa pagsasalita.
Sana pala lumabas na lang ako kaysa sa maipit sa ganitong sitwasyon. Is it true? You have a secret family. Are you out of your mind, Kiefer? Yan na naman tayo sa fake news family ni Sir eh. What are you talking about, Mom? Walang interesadong sabi ni Sir Kiefer. Here, read this article. Ibinida ng mommy ni Sir ang kanyang cellphone at tinignan naman ito ni Sir panandalian. I don't have. Walang emosyon niyang sabi. Nagulat na lang ako nang baksahan ni Mrs. Bentacourt ang mesa ni Sir ng isang aklat na malapit sa kanya. You don't have, ha? Kitang-kita sa picture na yan na ikaw yan at nagtitimpla ka pa talaga ng gatas. Pasalamat niyang babae at naka-blurred yan, kung hindi, kalbo na yan ngayon. Napahawak naman tuloy ako sa buhok ko dahil sa sinabi niya. Ganito ba katapang ang mami niya? Grabe, mas nakakatakot pa kay Sir Kiefer. Kung sakaling totoo nga yan, Mom, gagalawin mong pamilya ko? For what reason? Baka nakakalimutan yung wala na ako sa poder nyo para kontrol-kontrolin nyo lang. Nanggigigil niya ring sabi. Paano ba lumabas dito sa office ni Sir? Pinagpapawisan tuloy ako kahit di naman mabanas. Hindi mo alam ang kaya kong gawin, Kiefer. Hindi ka mag-aasawa ng hindi kilala ang pamilya niya. Ngayon kung wala ako malalamang sa'yo, hahanapin ko nag-post niya na tahanapin ng babaeng yan. Saka siya tumalikot palabas ng office. Napabuntong hininga naman si Sir saka tumingin sa gawi ko. Tumayo ako sa kinang upuan ko, tumarap kay Sir. Sir, hindi ko po alam kung anong kayang gawin ng mami niyo pero Sir, parang awa niyo na. Halos maiyak-iyak ko nang sabi. Bumundong hininga naman si Sir saka tumayo at tinawakan ng nanginginig kong mga kamay. Don't worry, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Hindi ba lang nabawasan ang kabang naramdaman ko sa sinabi ni Sir? Halos buong katawan ko na nanginginig sa takot kapag nalaman ni Mrs. Bentacourt na ako yun. Masasaktan niya ako nang wala namang katotohanan. Baka mamaya ipatanggal niya pa ako sa trabaho kapag nalaman niya na ako yun. Natigilan lang ako nang yakapin ako ni Sir Kiefer. Hindi agad ako nakagalaw dahil sa yakap niya. Sir? Utal kong sambit. Gumagaan ba ang pakiramdam mo? Let me stay hugging you. Hindi ako nakapagsalita dahil ganun talaga ang pakiramdam ko. Bakit ba ganito ko? Nagiging kalmado kapag nandyan palagi si Sir. Masungit man ay meron pa siyang mabuting puso. Nanatili kami sa ganoong posisyon pero pagkaraan ng ilang minuto ay kumalas na rin si Sir sa pagkakayakap sa akin. Don't worry, okay? Ako nang bahala. Sige na't maupo ka na. Sumunod na lang ako sa kanya at kita kong pagdaan ng numero sa cellphone niya. Gusto kong hanapin mong reporter na nag-post ng article tungkol sa akin. Bayaran mo hanggat maaari at kung ayaw pumayag, takutin mo lang. Dinig kong sabi niya sa kabilang linya. Pinatay niya rin agad ito at lumingon sa akin saka ngumiti. Nasa pamilya ba nila ang pagiging matapang at masungit? Sa boses pa lang at sigaw ni Mrs. Bentacourt, manginginig ka na talaga sa takot, lalo na kung wala ka talaga sa kilalang pamilya. Tulala ako naglakad papuntang cafeteria. Sinubukan akong kausapin ng tatlo pero walang pumapasok sa utak ko, na halos hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Nalululang ako sa kaiisip sa mga sinabi ni Mrs. Bentacourt. Baka nga pati si Dexter na walang kamawang-mawang madamay pa. Mabuti na lang at naisipan kong i-blurred ng reporter na yung picture naming dalawa. Napabalik ako sa office ng tahimik at tumupo sa upuan ko. Pansin ko ang pagsunod ng tingin sa akin ni Sir Kiefer pero pinagsawalang bahala ko na lamang ito. Napahawak na lang ako sa dibdib ko nang marinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ni Sir na akala mo sisirain na. Ako na. Sambit ni Sir nang puntahan ko sana ang kumakatok. Talaga bang kinakalaban mo ako, Kiefer? Tandaan mo, anak lang kita. Ako ang masusunod sa ating dalawa. Sugod na naman ni Mrs. Bentacourt. Napabuntong hininga lang si Sir na animay nagpapasensya sa kanyang ina. Hindi mo ba talaga ako titigilan, Mom? Hinawakan niya ang kanyang noo na para bang stress na sa kanyang buhay. Hindi kita titigilan hanggat di mo sinasabi sa akin ang totoo tungkol sa article mo. Malakas niyang sabi. I said it's fake news. Nagulat si Mrs. Bentacourt at ganun din ako dahil sa malakas na sigaw ni Sir Kiefer. May nakita lang ako mag-ina sa park. Tinulungan ko. Hindi pa sila kumakain kaya inaya ko. Inaalboroto nyo dahil may hawak pa akong gatas? Like what the hell, Mom? Tinimplahan ko yung anak niya dahil karga-karga niya ang bata dahil nag-iiyak. Medyo mahabang paliwanag ni Sir. Now leave. Kung lahat na lang ng article na lalabas tungkol sa akin paniniwalaan nyo, don't expect me to respect you as my mom. Baka makalimutan kong ina kita. May diin niyang sabi. Natahimik naman si Mrs. Bentacourt sa sinabi ni Sir Kiefer. I'm sorry, Iho. Pinoprotektahan lang kita. Mahinahon ang sabi ni Mrs. Bentacourt. It is not a protection, Mom, because all you want is power. Gusto mo ipakasal ako sa isang mayaman ding pamilya? Hindi ko magdedesisyon dyan. Dahil ako ang pipili ng mamahalin ko. I said leave. Mabilis na lumabas si Mrs. Bentacourt sa office ni Sir.
Napahinga naman ako ng maluwag doon. Hindi madaling panoorin na mag-inang nag-aaway at napahilamos na lang si Sir sa kanyang mukha. I am sorry about that, Samantha. Wala naman kayong dapat ikasorry, sir. Sagot ko sa kanya. Umupo siya sa swivel chair at sinandal ang katawan, saka pinikit ang mga mata niya. Hirap siguro maging ina ng mami niya dahil ang gusto niya, kontrolado niyang lahat tungkol sa anak niya. Palabas na ako ng building na bagsak ang balikat dahil parang ang dami na nangyari sa akin ngayong araw. Hoy, bakla! Nilingon ko lang sila dahil wala ako sa mood. Nagpunta din si Mrs. Bentacourt, right? Tumango na lang ako sa tanong ni Aldrin. Kaya pala ibang aura mo kanina eh. Bakit hindi ka lumabas? Baka mamaya sa'yo mabunto ng galit nun si Mrs. Bentacourt eh. Okay ka lang? Nag-aano lang tanong ni Aldrin. Kilala niyo na si Mrs. Bentacourt? Tanong ko sa kanila. Oo, matagal na. Iba yun magalit eh. Napatango na lang ako sa kanila and I waved my hand na mag-iiba lang direksyon namin. Humiga agad ako sa kama at pagdating ko sa bahay. Grabe, nakakapagod na sermon ni Mrs. Bentacourt. Siguro kung nanay ko yun lagi akong feeling pagod. Natawa na lang ako sa sariling iniisip. Masaya na ako sa mga naging magulang ko at kung isisilang ulit ako, gusto ko sila din kaysa kay Mrs. Bentacourt. Kiefer's POV. Sinugod ka na naman ni Tita Corazon, no? Bungad na tanong ni Logan pagdating dito sa bahay ko. Yeah, as always. Walang gana kong sabi sa umupo sa sofa kaharap niya. Pero hindi ka sinugod sa kapartner mo ng gabing yon? Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano bang sinasabi ng lalaking to? What do you mean? Nung gabi magkaroon ka ng partner sa isang party, hindi ba't na article din yon? Pero wala siyang ginawa. Napaisip ako sa sinabi niya. He's right. Walang ginawa si mom nun. Nagkibit balikat na lang ko sa sinabi niya. Baka wala sa mood. Anong wala sa mood? Ang akala ng mami mo galing sa mayamang pamilya. Nagpunta pa nga sa bahay yun eh para makiusisa sa partner mo. Napatingin naman ako sa kanya dahil sa sinabi niya. What? Pinuntahan ko niya just to ask you about her? Exactly. Napahilot na lang ako sa sentido ko. She's acting like a child para lahat alamin. Siya na nga palang may party si Mr. Oliver. Pag-iiba niya sa usapan. I don't care. Anong I don't care ka dyan? Dapat nandun ka, knowing Mr. Oliver? Napairap na lang ako sa sinabi niya. Bakit pa sunod-sunod sila kung magpa-party? Ano? Pangungulit niya. Fine. Nainis kong sagot. May partner ka na. Nangunot naman ako sa tanong niya. Is it really necessary? For what? Ano ka ba naman, Kiefer? Lagi naman may partner kapag nagpa-party si Mr. Oliver. Baka bigyan kayo ng partner na hindi mo kilala kapag nagpunta ka doon ng walang muse. Bumuntong hininga na lamang ako. Ang dami nilang alam. Gusto mo ipaghanap kita? Hindi na. May naiisip ka ng ayain? Tanong niya. Wala pa. Ako meron na. Ano kaya kung ayain ko si Pretty? Tinignan ko siya diretso sa mga mata niya dahil sekretary ko na naman ang naiisip niya. Wag na siya. Sabi ko naman. Bakit? Aayain mo na? Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Whatever. Ayain niya kung gusto niya. Tumayo na ako sa pagkakaupo. Umuwi ka na. Gusto ko na magpahinga. Kita ko naman ang pagkurba ng labi niya. Ngingisi-ngisi pa, akala mo naman kinagwapo. Samantha's POV. Sana wala nang Mrs. Bentacourt ang pumunta dito sa office si Sir. Minsan na nga ata dumalaw sa anak, ganun pa siya bumati. Isang galit. Good morning, sir. Bati ko sa kanya na maabutan kong nandun na siya sa office. Tumango lang naman siya sa akin at tumiretso na rin ako sa upuan ko. May mga papeles na nandun dapat kong gawin. Uumpisan ko na sana nang utusan niya akong kunin yung iba na mga papeles na kailangan niya kay Mrs. Sandoval. Samantha, ikaw pala. Mainhin na bati ni Kyla na mapansin kong papasok sa pintuan ng department nila. Nandiyan na ba si Mrs. Sandoval? Tanong ko dahil magka-department lamang sila. Oo, nandun sa office niya. Nginitian ko na lang siya at nagpasalamat saka umalis at tumiretso sa office si Mrs. Sandoval. Tok-tok! Katok ko sa pintuan niya. Come in! Dinig ko sa loob kaya binuksan ko na lang ang pintuan. Ma'am, yung mga papeles sa kailangan daw po ni sir. Diretso kong sabi. Oo, wait lang. Kita ko naman ang pagbuklat niya sa ilang mga dokumento sa tabi niya. Here! Inabot ko sa kanya ang papel. Salamat po. Tumango na lang siya at lumabas na rin ako ng office niya. Na makita ko ni Kyla yung umiti lang. Sir, ito na po. Abot ko sa kanya na makarating ako ng office. Inilapag ko naman ang mga iyon sa table niya at nagpatuloy sa mga trabaho ko. Pansin ko ang pagtingin-tingin ni sir sa gawi ko. Hindi ko alam kung may kailangan ba siya o may iuutos ba siya. Hindi naman kasi nagsasalita.
Hindi tuloy ako makafocus sa ginagawa ko dahil naiilang na ako sa ginagawa niya. Pakiramdam ko'y pinapanood niya ang bawat paggalaw ko. Tinignan ko siya at nagbabaka sakaling sasabihin niya ang gusto niyang sabihin, pero iniiwas lang ni Sir ang paningin sa akin. Napailing naman ako dahil doon. Weird ni Sir ngayon ah. Dumating ang lunch break at palabas na sana ako ng office si Sir nang tawagin niya ako. May kailangan po kayo, Sir? Tanong ko pero hindi siya agad nakapagsalita. Tinaasan ko na siya ng kilay pero umiwas lang siya ng tingin. Napakunot na naman tuloy ako. Ano? Medyo nauutal niya pang sabi. Anong nangyari dito? Dito na tayo kumain. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Naangal pa sana ako nang biglang may kumatok sa pintuan kaya pinagbuksan ko na lang. Here's your order, sir. Si kuyang delivery na naman nakasuot ng pink na uniform. Tumayo naman si Sir at pumirma sa binayaran ng mga in-order niya. Thank you for ordering, sir. Nakangiting sabi ng delivery. Pag-alis ng delivery man ay tinulungan ko na lang si Sir sa pag-ayos sa mga in-order niya. Ang dami naman ata. Para saan po ito, sir? Tanong ko sa kanya habang inaalis namin ng mga balot. Wala lang naman. Let's eat. Hindi na lang ako nagsalita at sumabay na lang akong kumain sa kanya. Are you free this coming Friday? Tanong niya nang matapos na kaming kumain. Papasok po dito sa opisina. Diretso kong sagot. No, I mean, Friday night? Para pa siyang nahihirapan maghanap ng isasagot. Si Sir Kiefer ba talaga ang kausap ko ngayon? Wala naman po. Baka magpapa-overtime na naman. Will you be my partner? Tinignan ko siya pero umiwas lang sa akin. Sino ba talaga tong kausap ko ngayon? Parang hindi si Sir eh. Para saan po? A party. Party na naman. Kailan lang no si Sir Logan nagaya sa akin tapos ngayon siya naman. Don't worry, bayad naman lahat ng overtime mo kahit ang pagdala mo sa party kasama ako. Hindi naman huy nang iniisip ko, sir. Sa pag-ayos pa lang naman sa akin at sa damit pa lang, sobra na po yun. Naalala ko nga pala, hindi ko pa naiisa uli kay Sir Logan yung dress. No worries about that. Wala naman ako magagawa. Hindi naman ako pwedeng tumanggi sa kanya dahil boss ko siya. Okay po, sir. Kita ko naman ang panandali ang pangiti ni Sir, pero saglit lang. Baka namamalikmata lang ako. Inayos ko ng mga pinagkainan namin at itatapon sa labas. Saan ka pupunta? Tanong ni Sir nang lalabas na ako ng office niya. Itatapon po ito, sir. Sabi ko saka itinaas sa mga dala kong plastic. May basurahan tayo dyan. Alam ko naman pero pagkain to, no? I know, sir. Baka lang po bumaho. Tumango na lamang siya. Lumabas na rin ako ng opisina. Hoy, Samantha! Nilingon ko ang peso ni na Aldrin at naglalakad silang tatlo. Paakit na rin kasi ako ng office. Bakit di ka lang mabas for lunch, ha? Tanong niya. Marami bang pinapagawa si Sir sa'yo? Tanong naman ni Leticia. Wala naman masyado. Bakit nga hindi ka lumabas? Usisa pa ni Aldrin. Nag-order kasi si Sir sa Food Panda, doon na naman kami kumain sa office. Lumaki naman ang mata ni bakla at tataas bababa na naman ang dalawa niyang kilay. Ano yan ha? Lunch date? Kinikilig pa niyang aniya. Napairap naman ako dahil iba na naman ang iniisip niya. Hindi ano ba? Uy, dinay si ate. Tinusok-tusok pa ni bakla ang tagliran ko. Ano ba? Date kayo, no? Gatong panaliti siya. Huwag kang mag-alala. Suko na ako dyan kay Sir. Wapakils naman siya sa pagmamahal ko. Ginaya pa niya ang boses ng bakla sa huli niyang sinabi. Oo nga, mabait na yan si Leticia. Ano nga, Samantha? Naglilihim ka na sa amin? Pangungulit pa ni Aldrin. Wala nga, ang kulit niyo naman eh. Ikaw na ba si Mr. Right? Napangiwi naman ako sa kanta ni Danica. Diyos ko, kung ano nung mga iniisip. Sige na at pumasok na kayo at baka malate pa kayo. Tsaka baka hinihintay na ako ni Sir sa taas. Napatakip naman ako sa tenga ko dahil sa malalakas nilang tili. Tara na nga, baka nakakaistorbo na tayo sa kanila. Balitaan mo kami, Samantha, ha? Wika ni Aldrin. Ninang kami. Sabay na sabi ni Leticia at Danica. What the? Ang dudumi ng mga utak. Ano mga ninang-ninang sila dyan? Ang bata-bata ko pa eh. Bumalik na lang ako ng office at ginawa lahat ng trabaho ko. Pretty? Tawag sa akin ni Sir Logan habang papasok pa lang ng building. Pasabay ha? Tumango na lang ako sa kanya at di na nagsalita. Pupunta na naman siguro si Sir Kiefer. Aga nyo yata, sir. Wala pa siguro dyan si Sir Kiefer. Sabi ko na makasakay kami ng elevator. Hindi naman siyang sadya ko eh. Lumingon ako sa kanya dahil doon. Sino naman sanang pupunta niya rito? Ikaw. Dugtong pa niya. Ano na naman ba ang kailangan niya? May kailangan ka, sir? Sambit ko na hindi lumilingon sa kanya.
Are you free this coming Friday night? Kumunot naman ang noo ko. Huwag niyang sabi nga ayaan niya rin ako sa parting dadalan ni Sir Kiefer. Hindi naman sa nag-a-assume ako ha, pero pareho kasi sila ng tanong ni Sir eh. Hindi po, Sir. Sagot ko sa kanya. Pansin ko naman ang paglingon niya sa gawi ko. May pupuntahan ka? Tanong niya habang sa akin pa rin ang tingin niya. Opo, Sir. Dinig ko naman ang mariin niyang pagtawa kaya't napatingin ako sa kanya. May nakakatawa po ba? Sambit ko. Baka nababalo na tong pinsan ni Sir. Napamulsa siya sa tinanong ko ulit. Will you be my date? Yan ba ang sinabi sa'yo ni Kiefer? Nauna na ako lumabas ng elevator. No, Sir. Maikli kong sagot. Eh ano? Hinarap ko siya dahil lahat lang yata tatanungin niya. Is it necessary to answer all your questions, Sir? Hindi naman. Napairap na ako saka nagpatuloy ulit sa paglalakad at binuksan ang office ni Sir. Tama ngang hinala ko, wala pa rin siya. Dumiretso na ako sa upuan ko at umupo naman si Sir Logan sa may sofa. Ihintayin ko si Kiefer dito. Hindi ko na lang siya pinansin pa dahil marami pa akong kailangan tapusin. Aga mo ata, sabi ni Kiefer na makapasok siya ng office. Good morning. Masayang bati ni Sir Logan, hindi naman sa pinansin ni Sir Kiefer. May kailangan ka o ako ang kailangan mo? Walang pasubaling tanong ni Sir. Wala na, inunahan mo na ako eh. Naagaw na ngayon ni Sir Logan at atensyon ni Sir Kiefer. Kaya tumingin siya kay Sir Logan at bumaling din sa akin. Napatasan ang kilay ko nang pati si Sir Logan ay tumingin sa akin. Itinoon ko na lang atensyon ko sa mga papeles sa harapan ko at nagpatay mali siya. Tss! Tinig ko pang sabi ni Sir Kiefer. Alam mo na ba tungkol sa mami mo? Pag-iba na ngayon ni Sir Logan. Ano na naman? Halos walang interesadong tanong ni Sir. Lalabas muna siya ng bansa pansamantala. Bakit parang mas updated pa si Sir Logan sa buhay ng mommy ni Sir kesa sa kanya? Then good. Hindi mo man lang bibisitahin ng mommy mo? I don't have much time. Nag-uusap pa silang dalawa. Hindi na ako nakinig pa dahil sinalpa ko na sa tengang headset ko, saka finol ang volume. Na makalabas na ng office si Sir Logan, saka ko pinatay ang music sa cellphone ko at inilis ang headset sa tenga ko. Sir, may ka-meeting po kayo with Katrina, ang anak ng isa sa mga shareholders. Paalala ko sa kanya. Kumunot naman ang noo niya dahil doon. With Katrina? I-erase mo yun sa schedule ko. Wala akong panahon para sa kanya. Pero kinausap po ako ng shareholders na yun kahapon para isingit ito sa schedule niya. Pero sir, pinutol niya ako sa sasabihin ko. For what reason? Tanong pa niya. Ang inilagay po dito sir, goodbye date. Aalis na raw po ng bansa si Katrina at titigilan na raw po kayo. May gusto itong Katrinang ito kay Sir Kiefer. Napairap naman ako dahil doon. Ano bang pakialam ko? Fine. Sa susunod, wag ka na maglalagay sa mga schedule ko na hindi ako nagsasabi. Understand? Tumango na lang ako sa kanya saka siya pinasunod paalis sa office. Napahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Akala ko pagagalitan niya pa ako eh. Bakit ganyan na itsura mo? Tanong ni Aldrin pagkarating nila sa cafeteria. Nauna na kasi ako. Wala. Aga mo ah. Umalis si sir? Tumangon lang ako sa tanong niya. May ka-meeting? Tanong pa niya ulit. Oo, sagot ko. Sino raw? Tinaasan ko naman siya ng kilay dahil sa mga tanong niya. Nakikinig lang naman yung dalawa. Katrina raw. Nagtingin na naman silang tatlo dahil doon. Alam na this, girl. Selos ka no? Tanong ni Aldrin. Hindi no, bakit ako magsiselos? Kunot na akong sagot sa kanya. Eh bakit kaya na itsura mo? Nagsiselos ka no? Pamimilit pa niya. Sabi na ngang hindi eh. Iniisip ko lang kasi, ganun ba talaga mga mayayaman? Gagamitin ang pera ko pangyarihan para lang sa isang goodbye date? Napairap lang ako nang sabay-sabay na naman silang nagtili ang tatlo. Nagsiselos ka? Ay! Napangiwi naman ako dahil doon. Langyang yan, oo. Mali siya na naman. Hindi nga sabi eh. Eh bakit ganyan ka? Tanong ni Danica. Wala. Uy girl, pero tandaan mo ito ha. Walang masama kung magkakagusto kay sir. Pero ingat-ingat ka na hindi niya malalaman. Baka magaya ka sa mga nakaraan niyang sekretarya. Inirapan ko naman sa Leticia sa sinabi niya. Anong gusto-gusto siya dyan? Sabi nang wala eh. Ano ba kayo? Okay lang yan, Samantha. Eh kung gusto ka rin naman ni sir eh. Wala nang tigil ang pag-ikot ng mga mata ko dahil sa kanya. Ang iingay nilang kasama. Bahala nga kayo dyan. Mga alis na sana ako nang hilahin ako ni Aldrin at Danica na siyang katabi ko. Ito naman, asar talo. Hindi pa nga tayo kumakain, aalis ka na agad. Si Aldrin. Ang hirap nyo kasi makaintindi. Puro kayo tili. Angil ko sa kanila. What happened?
Bakit kunot na kunot ang noo mo? Nagulat ako na may magsalita sa likod ni Leticia. Hindi ko napansin ang pagdating at paglapit niya sa amin. Ano po sir? Wala lang. Binibiro lang po namin siya. Sagot naman ni Aldrin. Like what? Aba, at curious ang boss nyo. Ano po kasi, inaasar lang po ka namin kasi mukhang may nagugustuhan na siya. Kaso, manhid po si Boy. Kinurot ko pa sa tagiliran si Aldrin. Nangiwi lamang siya at hindi pa halata ang pakurot ko sa kanya. Kita ko naman ang pagkunot ng noo ni sir. Masakit, Samantha ha? Bulong sa akin ni Aldrin saka ngumiti na naman na hindi pinahalata ang pagbulong sa akin. Kumain na kayo? Biglang tanong ni sir. Nagulat kami pati na rin ang mga nakakarinig sa sinabi ni sir. Anong meron kay sir ngayon? Dinig kong bulong sa likod ko. Sasabay ako sa inyo. Bigla niyang sinabi saka tinawag ang mga crew sa cafeteria. Kinikilig na ako. Diyos ko baka mahihiya ako sa pants ko, Samantha. Ano, mala teleserye lang love story ninyo? Kinurot ko ulit si Aldrin sa tagiliran at nilakihan ang mga mata ko. Aray ko naman. Tinapik niya ang kamay ko at nilayo ang mukha niya sa akin. Nakakahiya na tuloy at si sir pa nagsabi ng mga order namin. San ka pupunta? Tanong ko kay Aldrin nang tumayo siya. Ganon din si Danica nang tabihan nilang dalawa sa Leticia. Anong ginagawa niyo? Sir, dito na po kayo maupo. Alok ni Aldrin sa tabi kong upuan. Napasa po na lang ako sa noo ko dahil sa mga balak ng mga kumag na to. Salamat, ani sir. Dumating ang mga pagkain namin saka kami kumain. Palipat-lipat ang tingin ko sa tatlo dahil para mga hindi komportable sa mga pagkain nila. Mababagal silang kumain. Halos maubos na namin ni sir yung pagkain namin. Pero silang tatlo kalahati pa lang. Hindi naman sila ganyan kabagal kumain eh. Pinagsawalang bahala ko na lang yun. Siguro mga nahihiya kay sir. Sus, ay tao lang din naman si sir. Malaman kaya ng ina ni Kiefer na ang babaeng kasama nito ay ang sekretarya nitong si Samantha? Bakit kaya nag-ibang pakikitungo ni Kiefer sa mga empleyado niya? Nahuhulog na kaya ang loob niya kay Samantha? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.